Magkano nga ba mag-travel sa Boracay kasama ang buong pamilya? Kalkulahin natin yan with Travel YOLO. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang 4th day ng ating Boracay Adventure 2024. And sinimulan namin ang aming araw sa pagluluto ng breakfast sa aming accommodation. Sa mga hindi pa pala nakakapanood ng day 1 to 3, you can click the link sa description ng video na to. Yung mga niluluto pala namin today ay ang mga pinamili namin sa palengke noong nakaraang araw at kagabi, kaya hindi na kami namalengke today. Habang kami ay nagpe-prepare ng breakfast ay nag-e-enjoy naman ang mga kids sa playground. Past 8 AM nang makapag-breakfast kami. Tips muna tayo guys para sa mga nagpaplano ring mag-Boracay with their family. Number 1 ay kumuha ng accommodation with kitchen para pwede rin kayong magluto. Medyo pricey kasi talaga in general ang food dito sa Boracay. Pero kung ayaw nyo namang magluto dahil medyo hassle and time consuming, pwede kayong maghanap ng mga murang kainan. Pinakita ko sa aming vlog noong day 1 and 2 kung saan makakahanap ng quality and affordable food dito sa Boracay. And lastly ay magabang ng piso sale ng mga airlines para makamura kayo sa plane ticket. Make sure lang na i-book agad ang makikitang seat sale dahil mabilis itong maubos. Hindi makakagat. After naming mag-breakfast ay dumiretso naman kami sa beach para ma-enjoy ang natitira pa naming oras dito sa Boracay. Alright guys, so tapos na kami mag-breakfast. Last day na natin to, dahil pang 4th day natin to dito sa Boracay. So dito muna tayo sa tabing dagat. Swimming. Hindi ka pwede mag-swimming, wala si mami. Ayaw mo. Hi guys, grabe. Sobrang init, sobrang hapdi na aking sunburn. Sobrang ganda pa rin ang weather syempre, summertime. So may pahabol pa kami pasalubong na nabili ngayon guys. So ito ay 150 pesos. Ayan, malaki to. Ayan, kailangan nyo lang talaga maghanap, maglakad-lakad para makakuha ng mga magagandang pasalubong. Kanino yan ate pe? Kanino yan?
Kanino yan? Wow, may isa pang bag. Patingin. Si Dong nagparap. Bumili si Dong nung mahal na wala mang kalabor-labor. Ayun ang gusto niya. Ano nagawa mo? Maganda naman yun. Maganda naman yun. Wala nang ano, dapat may send na. Past 11 AM na mag-impake kami para sa aming 2:30 PM flight going back to Manila. And wala kaming kaalam-alam na maiiwan pala ng eroplano ang 4 sa aming mga kasama. Alright guys, so tapos na ang ating bakasyon dito sa Boracay. Check out na tayo dito sa Faith Village. Almost 12 noon na makaalis kami sa accommodation, so 2.5 hours na lang bago ang aming flight. Ideally ay 3 hours dapat ang inyong time allowance para hindi kayo nagmamadali, lalo na kung maraming tao at mahaba ang pila. Mula sa main road ay sumakay kami ng e-trike and nagbayad kami ng 25 pesos per head times 12 packs equals 300 pesos. After 6-minute travel ay narating na namin ang Boracay Jetty Port. Dito ay nagbayad kami ng terminal fee worth 1,800 pesos for 12 packs and 600 pesos naman para sa bangka. After naming magbayad ay dumiretso na kami sa boarding area kung saan binigyan kami ng seat assignment and kung saang bangka kami sasakay. Make sure na huwag nyo itong iwawala dahil kokolektahin ito pag sakay nyo sa bangka. After approximately 15 minutes ay narating na namin ang Katiklan Jetty Port. Mula naman dito ay sumakay kami ng tricycle. Dito sa table na to ang booking area. Nagbayad kami ng 50 pesos per head times 12 packs equals 600 pesos. And after literally 2 minutes ay nasa airport na kami. Mas malapit sa Katiklan Jetty Port ang departure area ng airport kaya mas mabilis ang biyahe kumpara sa arrival. Pagdating dito ay nagulat kami sa haba ng pila. Pero mas nagulat kami nang malaman namin na naiwan na pala ng eroplano ang 4 sa aming mga kasama. 1 PM pa pala ang kanilang flight. Separate booking kasi sila so separate din ang kanilang ticket. And ang major mistake ay hindi namin na double check ang departure time nila. So lesson learned, always check the scheduled departure time lalo na kung magkakaiba kayo ng ticket. So wala na kaming choice. Nag-book ulit kami ng ticket for 4 packs. And ang pinaka-affordable na nahanap namin ay via AirAsia sa Kalibo, worth 14,197 pesos. Pero hindi ko na siya isasama sa ating expenses calculator dahil hindi naman siya necessary expenses kung hindi lang sa aming kasyungahan. So ang total na nagastos namin dito sa Boracay for 14 packs ay 60,667 pesos. Medyo pricey siya dahil marami kami. Pero kung i-divide natin siya sa 12 packs ay aabot lang ng 5,056 pesos ang budget per head. So hindi talaga siya sobrang mahal. So that's it guys for our Boracay Adventure 2024.
Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe. Ay, sa wakas guys, nandito na kami sa Naiya. Yung kasama namin na apat, naiwanan ng eroplano. Yung dapat na sasakay sa Katiklan, ayun, nasa Kalibo ngayon kasi nandun yung murang flight. So, gumastos kami ng more than 14,000 para doon sa apat, para ma-rebook. Kasi yung flight pala nila alauna, akala namin 2 PM. Ayun, naiwanan sila ng eroplano. Ayan ang aming mga kasama. Aming mga kapanani. Ka-stress, my goodness. Stress much. Gutom na kami guys, so kain muna kami. Bye-bye! See you on my next vlog! I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah.